Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. So, happy Sunday sa ating lahat. Okay, so, nais ko pong i-share sa inyo ngayong Sunday ay can I do self-growth spiritually and how? Na? So, magagawa ko ba na yung lumago na yung 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 ako lang, no? At paano? So, many people ask, no, pwede ba akong lumago spiritually kahit mag-isa, no? Kahit marami akong pagkukulang o kahit madami akong pinagdadaanan, no? So, the answer is yes, of course, no? So, spiritual growth is possible for anyone who desires God, no? So, but spiritual growth does not happen by accident, no? It happens when we partner with God and follow His ways, no? So, can I do self-growth spiritually? Yes, absolutely po. No? So, because God wants you to grow. Ang gusto ni Lord po ay lumago po tayo. So, God desires every Christian to mature in faith. No? Okay, sa 2 Peter sabi niya, 3:18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, another one, because spiritual growth starts with a personal decision. Yes, of course. Kaya po, importante ito, no? Nasa sa atin din, no? Walang pilitan, no? Ah, kung nandun yung desire po natin na lumago, no? You grow when you choose God every day. No? Yung option, no? Option natin yan na mag-grow, no? Then, because the Holy Spirit lives inside you, no? Kung nandito kung natanggap na po kasi natin ang ating Panginoon at nananahan na ang banal na espiritu sa atin, no? So, you are not growing alone, no? The Holy Spirit transforms you from the inside out, no? Sa Philippians 2:13, sabi niya, "For it is God who works in you to will and to act." Kaya nasa atin din mismo. Kaya nga self-growth, no? So, another one, because growth is for all, not only for pastors or kung sino man, no? So, spiritual maturity is God's desire for every believer, no? So, walang pinipili na kung sino lang yung hindi, tayo lahat pwede pong lumago, no? So, yon, nasagot na po ba yung can I do self-growth spiritually? So, yes na yes. Absolutely yes. Pangalawa, why do we need self-growth spiritually? Bakit daw po kailangan natin ng sariling paglago spiritually? Una, to stand strong in hard times, para po mapalakas tayo. So, sa James 1:3-4, di ba yung trials reveal how deep your roots are. Kasi, kapag darating yung hard time sa buhay natin, mga pagsubok, andon na i-reveal naman ni Lord kung ano yung mga gagawin natin. Then, to overcome temptations, no? Para ma-overcome daw natin ang temptations. That, because the more you grow, the less you fall, no? The more na tayo daw po ay lumalago, the less na tayo ay may posibilidad na yung mahulog sa kasalanan o sa temptation. Another one, to know God's will clearly, no? Yun yung bakit kailangan natin ng self-growth, no? To know God's will clearly. So, a spiritually mature heart can discern God's voice. So, tayong mga Christians na pag spiritually rooted po kasi tayo ay alam din natin ano ba yung gusto ni Lord para sa atin. Yung maging sensitive tayo sa pakinig kung ano na makinig kung ano po yung nais ni Lord na gawin natin. Then another one, to become a blessing to others. So yun po, no? When we grow, we inspire and strengthen others. Kung tayo po ay lumalago,
na-inspire po natin yung iba, na-strengthens natin yung iba, no? Kaya po, ganito po, bakit kailangan natin mag self-growth o lumago sa sarili natin mismo spiritually. Pangatlo, how can I do self-growth spiritually? So, paano daw po yung gagawin natin na self-growth? No? So, sa akin po kasi, more on sa self-growth talaga ako. No? Ah, kumbaga, yun ang mas prefer ko. Syempre, hindi ko naman sinasabi na hindi ko kailangan yung mga tao na mag-encourage sa akin, hindi ko kailangan yung mga tao na mag-advise sa akin, hindi ko kailangan ng pumunta kung saan-saan para mag-grow, no? Magpa-advise kung saan-saan para mag-grow. Kasi, kanya-kanya tayo ng no, parang halaman din. May kanya-kanya, di ba, may mga halaman na may self-growth din talaga. Pero meron naman din talaga na yung dependent siya na kailangan mo talagang alagaan. No, pero kung tayo ay Christian na, no, kailangan natin na mag-self-growth talaga. So, ito yung pangatlo, bakit kailangan natin ng self-growth spiritually? So, ang sinasabi dito ay una yung grow through God's Word. So, lumago daw po tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, we cannot grow spiritually without Scripture. No? Okay, sa Psalms 1:2-3, sabi niya, a person who meditates on God's Word is like a tree planted by water. So, yan. Kung lagi daw po tayo nagbi-meditate ng salita ng Diyos, tayo ay lalago spiritually. So, ano po ba yung mga gagawin natin? So, read at least daily o chapter daily. Depende na po kayo kung by verse, by chapter daily. No? And then, have a devotional notebook. Memorize one key verse each week. No? Kasi hindi ko talaga yung mag-memorize, pero pinipilit ko pa rin dahil madali naman ako mag-memorize, pero pag madali rin siyang makalimutan. Pero pag inintindi po natin yung salita ng Diyos, ay maalala pa rin natin na nandun yung salita ng Diyos ay yun. Kaya importante po ay iintindihin din natin yung salita ng Diyos, hindi lang po natin memorize. And then, another one, grow through prayer. Ito po ay isang mahalaga din, no? So, prayer is not just asking, no? It is connecting. So, hindi lang po tayo humihingi. Ito po yung pag-ipag-usap natin sa Diyos. No? Sa Jeremiah 33:3, sabi niya, call unto me and I will answer you. So, ito yung mobile number ng ating Panginoon. Jeremiah 33:3. Ano pong gagawin natin? Pray upon waking, pray before decisions, pray before sleep, and keep a prayer journal. Kung mahilig po kayo mag-journal po kayo. Pero kapag kasi marami naman tayong mga nakita, naisip din na dapat ipag-pray, pero yung sa mga busy talaga, mas maganda mag-journal po kayo. So, another one, pangatlo yung grow through worship. Ayan. Grow through worship. No? So, worship transforms the heart. Totoo po yan. So, Psalms 100 verse 2, sabi niya, worship the Lord with gladness. No? Kaya, tayo ngayon nagpapatugtog minsan na nakikisabay tayo. Pwede naman yung ganun. So, kahit saan tayo, pwede tayong mag-worship sa ating Panginoon. Naglalakad man tayo, nakahiga, o ano man ginagawa natin. Kung hindi natin kabisado yung mga kanta, pagpatugtog tayo ng music. Kasi meron naman may naka-install naman na singers sa YouTube, no? May internet naman kayo. So, yun, sasabayan po ninyo. Or magkaroon talaga yung time na pag nag-devotion, mag-worship sa ating Okay, ano ba yung gagawin daw natin? So, ito, yung worship at home, listen to worship songs, attend yung sabi niya dito, mag-attend church faithfully. Kailangan kapag ma-attend po tayo, na mag-worship, kailangan dun yung focus.
Hindi kung saan-saan, baka naman uma-attend lang po tayo sa church, wala yung isip natin doon sa church, nandun sa kaibigan, nandun sa mga gagawin, no? Pag nandun po tayo ay nandun po na focus lang tayo kay God na nagpupuri. Pang-apat, grow through fellowship. Ayan. So meron din yung ano kung ikaw ay may time, okay, you grow better with others. So Hebrews 10:24-25, encourage one another. So meron namang mga join small group. Hindi lang naman face to face, pwede ring online, no? And then find a spiritual mentor, pwede ring face to face or online, no? Build friendships that push you toward God, no? Kaya nga instead na kung tayo ay nagpo-post, kung instead ng i-post natin ay kung ano-ano lang din, pwede lang din ano, pero mas ano sana na mag-post tayo ng mga naka-encourage, yung mga Bible verse, no? Yung mga positive ba, hindi mga negative na nakakasira ng araw ng iba, na pangbabash, no? Or basta ang dami kasing mga kung kayo ay nag kung kayo may Facebook, talagang ang dami niyong nababasa na hindi magandang mga balita doon. So, yun, doon lang mag-focus, no? Grow with others. Kung talagang kulang yung sa iyo lang na pag-worship, so grow through fellowship. Another one, panglima, grow through obedience. Ayan, we grow not only by learning, so but by doing. So, ay maraming way na kung paano pa po tayo sumunod sa ating Panginoon, no? So, James 1:22, be doers of the word. Yun po kasi ang sabi doon. So, ano pong gagawin natin? Apply one truth daily, says yes to what is God is telling you, and let go of sin patterns. Kung ano man yung mga nagagawa natin na hindi maganda, iwasan na po natin yon, no? Okay, so proceed na tayo kaagad. So, another one, grow through trials. So, difficulties develop spiritual muscles. Ayan. Difficulties pa, exercise yan. Exercise. Diba, mahirap talaga mag-exercise. Kaya yung pag yung sabi natin, dapat maaga ako magising, mag-walk ako, mag-jogging, mag-exercise. Pero minsan, talagang hindi natin magawa, no? Dahil nananaig yung katamaran, nananaig yung kung anong may masakit, no? Kaya hindi nagagawa yung mga bagay-bagay o yung mga hadlang. So, sabi, yung difficulties na yan, develop spiritual muscle. So, kailangan, maging matatag tayo, no? So, pag tayo ay dumaranas ng mga iba-ibang pagsubok, kailangan ito ang magiging spiritual muscles natin para kaya tayo dapat mag-grow. So, Romans 5:3-4, trials produce perseverance, character, and hope. So, yun naman po pala, no? Okay, so basahin na lang po ninyo yung mga verse na nabanggit ko dito para kung may mga bakit hindi na ituloy yung mga verse. Hindi ko na po kasi medyo imiklian ko lang po itong video na ito, no? Hindi masyadong mahaba. Then, yun gagawin, no? Grow. Okay. Respond with prayer. Anong gagawin natin pag may mga trials? Anong sabi niya? Kasi sabi niya, di ba, trials produce perseverance, character, hope. So, andun na kailangan yung respond natin, yung prayer na tapani. No? Manalangin tayo. No? Ask Lord, what are you teaching me? So, ano ba ang gusto mong ituro sa akin sa pangyayaring ito? Then, trust that every trial has a purpose. No? Alam naman natin na lahat ng trials merong purpose yan. So, another one, no? Ito sa pang-apat na, what are the signs of spiritual growth, no? Ito yung mga senyales daw ng signs of spiritual growth. You desire God's more. We desire God more, no? Ang dinidesire natin ay gustong-gusto natin na
purihin ang ating Panginoon, ang Diyos lang yung nasa isip din natin, at ito pa, we overcome temptations better. Yun, na-overcome natin kung ano man yung mga temptations sa pagkain, temptation sa vices, temptation sa love life, temptation sa ano pa ba, sa relationship, o anong mga relationship yan na basta ganon na yung na ano sa hindi magandang relationship. Then, ano pa ba? So, sa lahat ng mga temptations, mga sa pagsusugal, no? Basta lahat ng uri ng temptations, we become more patient, humble, and loving. So, ayan, nagiging matyaga tayo, nagiging humble tayo, lalo't nagiging mapagmahal po tayo. No? Ito yung senyales ng mga spiritual growth. So, another one, we seek God's will first. No? So, kahit saan tayo naroon, basta sa lahat ng gagawin natin, ang Lord ang naitataas. Hindi naman necessary na araw-araw ka sa simbahan, linggo-linggo ka sa simbahan, or magbabad ka sa simbahan. Hindi ganon. Kasi kahit ganon, kung paglabas mo naman ay may nakikitang hindi maganda sa atin, ay hindi rin okay po yun. So, mas mainam na kung ano yung prefer po natin, no? So, doon tayo, no? Kung tayo naman ay nakaka-bless kahit na hindi ka palagi sa simbahan, no? So, yun ang isa, no? So, we bear fruit, no? So, Galatians 5:22 to 23. So, bear fruit means hindi lamang sa na-evangelize, hindi lamang sa, sa pagbabago. Ano ba yung pagbabago natin? Ano ba yung mga bunga ng Espiritu? Diba yun? Or may na-bless dahil sa na-share natin. So, sabi nga ay, these are not signs, sabi niya, these are not signs of perfection, but signs of transformation. Signs lang po yan ng transformation. So, hindi naman talaga tayo perfect, no? So, yun, ano po? So, can I do self-growth spiritually? Okay, to summarize, can I do growth spiritually, and how? So, dito, may apat, na pag-aralan po natin. Una, can I do self-growth spiritually? Yes, absolutely. Okay, so why do we need self-growth spiritually? So ito nga, no? And then how can I do self-growth spiritually? And then what are the signs of spiritual growth? So, yun know, nakapaloob na po doon kanina yung sa mga nabanggit ko po, no? So, sa ating conclusion, yes, we can grow spiritually, no? And God Himself wants to help us. Yes po. So, our role is to seek Him daily. Ayan po, no? So, God's role is to transform us deeply. No? Ulitin ko po, yes na yes, we can grow spiritually. And God Himself wants to help us. No? So, our role is to seek Him daily. No? And God's role is to transform us deeply. No? In Philippians 1 verse 6, sabi niya, He who began a good work in you will carry it on to completion. So, spiritual growth is not instant. Tama po ito. So, it is not easy, but it is absolutely possible and worth it. So, can I do self-growth spiritually, and how? And can I do self-growth spiritually? Yes, absolutely. Yan po ang sagot. No? So, nasa atin po ito. Nasa atin. No? So, may kanya-kanya tayong level spiritually. May kanya-kanya tayong prefer kung paano lumago. No? Kaya po, tingnan natin kung dito ba tayo. No? Kasi pwede nating gawin din ito kasi kung kahit saan tayo. So, magandang umaga, happy Sunday, and God bless everyone, and thank you for listening.